Sa programang Kapuso Mo Jessica Soho, itinampok ang kwento ng isang pamilyang taga-Tanggob City, Misamis Occidental na viral ngayon sa social media dahil sa kanilang kakaibang content, ang mukbang ng buhay na lamang dagat. Sa pangunguna ni Richie, kilala ngayon bilang Boy Kilaw, sinimulan niya ang pagbablog ng kanilang kakaibang pagkain mula sa hilaw hanggang sa buhay pa, katulad ng alimango, pugita, sugpo at sea cucumber. Ang mga lamang dagat ay diretsong kinakain mula sa dagat, minsan putikan pa, at inuulam kaagad na parang normal lang. Kasama niya sa mga videos ang kanyang mga kapatid na sina Rolito, Randy, Romly at kapatid na babae na si Risa. Pati na rin ang kanyang asawang si Gemma at bayaw na si Michael. Dati silang mga mangingisda, fish vendors, cashier at OFW. Pero ngayon, full-time content creators na. Dahil sa viral content, kumita agad si Richie ng 30,000 sa unang sahod, na umaabot pa minsan ng 200,000 sa isang buwan. Dahil dito, naengganyo na rin sumunod ang buong pamilya sa pagmumukbang ng buhay na lamang dagat. Nakapagpatayo sila ng bahay, bumili ng mga gamit at pinagpaaral ang mga anak. Ngunit kapalit ng kasikatan at kita ay may mga malaking panganib sa kanilang kalusugan. Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng hilaw at buhay na seafoods ay maaaring magdulot ng bacterial infection tulad ng Salmonella at E. coli, metal heavy poisoning mula sa shellfish at crabs, parasites na maaaring magdulot ng paralysis at cardiac arrest, at kahit hepatitis. Ang panganib ay lalo pang tumindi dahil sa mga content nila na hindi nilalagyan ng health warning, kahit na maraming kabataang viewer ang naabot ng kanilang mga videos. Aminado ang ilan sa kanila na minsan ay nagkakaroon sila ng sakit sa sikmura, pagkahilo at pagtatae. Pero para sa pamilya, ito isang sakripisyo para makamit ang kanilang pangarap, makaraos sa kahirapan at maiahon ang pamilya sa hirap. Mayroon tayong 5 gintong aral na makukuha natin sa episode na ito ng Jessica Soho. Una, kahirapan ang nagtulak sa tao na sumubok ng kahit anong paraan para makaraos. Hindi madali ang buhay, lalo na sa mga probinsya. Maraming kababayan natin ang handang gawin ang delikado o kakaibang bagay kung ito ay magbibigay ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Pangalawa, ang pagiging malikhain ay maraming magbukas na bagong oportunidad. Sa halip na malugmok sa hirap, ginagamit ng pamilya ang likas nilang talino at tapang sa paggawa ng viral content. Ginawa nilang puhunan ang kanilang kalikasan, kultura at tapang. Pangatlo, ngunit kailangan maging responsable sa ginagawa, lalo kung ito'y naabot ng publiko. Ang clicks at views ay hindi sapat na dahilan para ipagsapalaran ang sariling kalusugan o impluwensyahan ang iba sa delikadong gawain. Ang social media ay may kapangyarihang magpalaganap, kaya gamitin ito ng naaayon. Pang-apat, walang instant sa buhay, pero may mas ligtas na paraan. Maaring mabilis ang kita sa viral content, pero dapat tandaan na may mga mas sustainable at ligtas na paraan upang umasenso, tulad ng edukasyon, tamang negosyo at pag-iipon. At ang panglima, hindi masama ang mga rap, pero dapat alam ang limitasyon. Nasa palad ng bawat isa ang tagumpay, ngunit huwag isakripisyo ang kalusugan, prinsipyo o kapakanan ng iba sa pangalan ng kasikatan. Sa huli, ang kwento ng pamilyang ito ay replikasyon ng realidad sa bansa, kung paano kahit sa gitna ng kahirapan, may diskarte, may tapang at may pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang, dapat laging isaisip ang tanong, ligtas ba ito? Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng manonood.